kahariang nagngangalang Barbania na pinamumunuan ni Haring Fernando at Reyna Valeriana. Mayroon silang tatlong anak na sina Don Pedro, Don Diego, at Don Juan. Isang gabi na naginip ang hari na pinagtak sila ni Don Pedro at Don Diego ang kanyang bunsong anak na si Don Juan. At ito ang naging sanhi ng kanyang sakit. Maluban ang sakit ng inyong mahal ama. Mahal na Haring Fernando, nandiyan na po ang manggagamot. Maluban ang sakit ng hari. Ano ang maaaring lunas sa sakit niya? Ang awit ng ibong Adarna. Samba, mahanap ang imong ito. Sa bundok ng Tabor sa puno ng Piedras Blancas. Don Pedro, aking anak, maaari mo bang hanapin at tuloyin ng iba niyo para sa akin? Hindi ng iyong pangalan na ako lang kami hanapan ng TV na yun at pala kay gumaling na. Siya ay nakarating din sa bundok ng Tabor at kanya ring nakita ang puno ng Piedras Platas kung saan naroon ang ibong Adarna. Nakamamanghang po na ito, humingi ng isang diamante. Nakapawad na lakbayin, ako muna yung magpapahinga rito. At tumating na nga ang ibong Adarna. Gustong tumingin sa iyong mga mata na nagniningin kahit nasaan ka pa. Pero bakit ba ang layo mo? Laging magkabilang mundo. Pero bakit ba ang layo mo? Pwedeng sa'yo na lang ako. Si Don Pedro ay naiputan ng ibong Adarna at kalaunay naging bato. Hindi pa bumabalik si Don Pedro, kaya inutusan ng hari si Don Diego upang hanapin ang kapatid at ang ibong Adarna. Matapos ang 5 buwang paglalakbay, ay narating din ng prinsipe ang puno ng Piedras Platas. Yan daw pala ng punong ito. Ako'y mamamahinga muna rito. Ilang oras pa ang lumipas, ay dumating na ang ibong Adarna. Kapag nahulog na tuluyan ang aking damdamin, nariyan ka ba para ako'y salutin kang malabo? Tulad ni Don Pedro, si Don Diego ay naiputan at tuloy ng bato. Halos 2 taon nang hindi bumabalik sina Don Pedro at Don Diego, kaya nagpasya si Don Juan na hanapin ang kanyang kapatid at ang ibong Adarna. Matapos ang 4 na buwang paglalakbay, ay narating ni Don Juan ang kapatagang bahagi ng bundok Tabor at doon natagpuan ang isang leprosong matandang lalaki. Iho, maaari ba akong makahinti ng kaunting pagkain? Inyo na lang po ang baon kong tinapay. Napakabuti mo, Iho. Ano nga pala ang sadya mo sa akin? Ang ama ko po'y may sakit at ang tanging lunas lamang po ay ang awit ng ibong Adarna. Kada kakanta ng 7 beses ang ibong Adarna, gamitin mo iyan upang hindi ka makatulog. Pagkatapos, gamitin mo itong gintong lubid upang hindi makawala ang ibong Adarna. Salamat po. O siya, iyon na itong binigay sa aking pagkain. Bakit ko pa po babawiin ang naibigay ko na? Sige, paalam sa iyo. Habang naghihintay si Don Juan, ay dumating na ang ibong Adarna. Lumapit ka sa akin. Dali-dali niyang hiniwa ang kanyang palad gamit ang labaha at pinigaan niya ng dayap. Nakatulog na ang ibon, kaya agad naman itong hinuli ni Don Juan gamit ang gintong lubid. Nakakita ang prinsipe ng banga, kaya kinuha niya ito at binuhos sa 2 kapatid. Naging tao na ulit si Don Pedro at Don Diego at niyakap ang kanilang bunsong kapatid bilang pasasalamat. Si Don Juan na naman ang parangal ni Ama. Tara, bugbugin natin si Don Juan at uwi natin ang ibong Adarna sa Barbania. Ha? Kuya, nabulungan na ba? Bubugbugin mo ang sarili mong kapatid.
Bahala ka dyan kuya, buwan na tayo mabubulag-bulagan na lamang. Pinagtaksilan nga ito ng kanyang dalawang kapatid. Po kami, dalang ibong Adarna. Asa si Don Juan? Hindi po namin alam, pero dala po namin ang ibong adarna para ikigamutin. Ayan ba ang ibong Adarna? Anong kayo pangit naman yan? Ibong Adarna, kayo kumanta na at gamitin ng aming ama. Ayaw kumanta ng ibon sapagkat wala naman ng totoong nagmamayari sa kanya. Walang iba kundi si Don Juan. Sa isang bundok ay sumulpot ang isang ermitanyo at tatagpuan si Don Juan sugatan. Malala ang iyong sugat. Hayaan mo akong gamutin kita. Salamat po dahil sa inyo mga kabait na sa Berban niya. Walang anuman. Dahil sa tulong ng ermitanyo ay nakabalik si Don Juan sa Berbanya. Ama! Anak, ikay nagbalik. Na Haring Fernando, nasa inyong harapan ng iyong anak na matatag. Nagawa niya ang iyong pakay, naiwasan niyang maging bato. Sa paglalakbay, si Don Pedro'y nais mapatay ang inyong mahal na anak. Kinontsaba si Don Diego, binugbog si Don Juan at iniwan na lamang sa kagubatan. Mabuti na lamang ay mayroong isang manggagamot na dumating. Mahal ko, kumusta na ang iyong pakiramdam? Maayos na ang aking pakiramdam. Para bang ako'y maginhawa na. Anong ginawa niyo sa inyong kapatid? Kayo yung mga taksil. Ama, maawa ka. Anak mo rin po sila. At napatawad ko na rin po sila. At ako na rin po humihingi ng kapatawaran sa kanila. Pedro at Don Diego, kayo pinatawad ko na rin. Ngunit kung ito'y naulit, kamatayan ng kapatid. Pinabantayan ng hari ang ibong Adarna sa tatlo niyang anak. Ngunit sa ikalawang pagkakataon ay pinagtaksilan muli nila si Don Juan. Habang natutulog si Don Juan ay pinakawalan nila ang ibong Adarna. Nasaan na ang Adarna? Kay laking pagkakamali ng aking nagawa. Kailangan ko na magtago sa aking ama. Don Pedro, Don Diego, nasaan ang ibong Adarna? Hindi po namin alam, Mama. Si Juan po ang huling nagkantay sa ibong Adarna. Kung gayon, hanapin niyo si Don Juan at iuwi niya sa Berbanya. Naglakbay sina Don Pedro at Don Diego sa mga bundok, burol at bukid hanggang sa nakarating sila sa bundok ng Armenia. Kuya, si Don Juan, tara't ating labitan. Kay ganda nito ang kabundukan, tara na't dito tumira at baka ang ating kabalaran ay dito matuklasan. Balon! Ang tatlong prinsipe ay nakakita ng balon kaya ito'y kanilang nilapitan. Kay tagal naman ni Don Juan! Kuya, ako nag-aalala sa ating bunsong kapatid. At sa pagbaba ni Don Juan, hindi niya inakalang siya ay may makikilalang isang magandang prinsesa. Sino ka? Anong iyong pakay? Mahal na prinsesa, ako si Don Juan, prinsipe ng Berbanya. Ang iyong ganda'y nakamamangka, kaya't ikay aking iibig. Kaya tara sa aming kaharian. Don Juan, iniibig din kita. Ngunit kung mahal mo pa, ang buhay mo'y tumakbo ka na. Sapagkat darating na ang aking higanting bantay. Ako'y sugal ang aking buhay para sa iyo, mahal. Ha ha ha! Doña Juana! Ano itong nakamay kong kakaiba? Tila ba'y kayo may bisita? Nakita na ang higante at si Don Juan. Ngunit sa tinatagling na tapon ni Don Juan, ay natalo niya ang higante. Patay ko na higante. Maaari na bakit ang daling sa aming kaharian? Teka, hindi ko pwedeng iwan ang aking bunsong kapatid na si Prinsesa Leonora. Mag-alala, susunduin ko ang iyong bunsong kapatid na si Leonora. Sino ka? Bakit ka na pa rito? Ako si Don Juan ng Berbanya. Nais kitang iligtas sa siyempre ng pinabantay. Ha? Ikaw ba nagbibiro? Malakas at matapang aking bantay. Walang sino man ang kayang patayin ito. Kaya ko at ipapakita ko ang aking tunay na katapangan. Servente, lumabas ka! Ben! Don Juan! Ang iyong katapangan ay aking hinahangaan. Tara na, prinsesa, tayo umalis.
Nakaakyat si Don Juan mula sa balon sa tulong ng kanyang mga kapatid. Ngunit laking gulat ng mga ito nang nakita nila si Don Juan na mayroong kasamang dalawang magagandang prinsesa. Teka, naiwanan ko mga prinsesa na diamante na pamana ng aming ina. Mahal na prinsesa, huwag kang mag-alala. Ako'y bababa upang kuhanin ng sinting. Taon, dahil sa inggit ni Don Pedro ay nagawa mo yung pagkasilan si Don Juan. Umuwi sina Don Pedro at Don Diego sa Berbania kasama ang dalawang prinsesa, ngunit hindi nila kasama si Don Juan. Po namin nakita si Don Juan, pero nailigtas naman po namin ang dalawang prinsesa na si Prinsesa Leonora at Prinsesa Juana sa lalang malalaki at malalakas na bantay. Mahal ko ama, nais ko po magpakasal kay Prinsesa Leonora at si Don Diego naman ay kay Prinsesa Juana. Mahal na Haring Berbanya, patawarin niyo po sana ako. Gusto ko po magpakasal pagkaraan ng 7 taon. Iyong kahilingan ay aking tinatanggap, Leonora. Kayo naman, Don Diego at Don Juana. Maganda kayo dahil ikakasal kayo sa lalo't madaling panahon. Nagsimulang maglakbay si Don Juan patungo sa Berbania at sa paglalakbay niya ay nakasalubong niya ang ibong Adarna. Mahal na prinsipe, itagal nating nawalay. Tila di na magbabalik. Nang makita ka ako'y nananabik. Iyon ang limutin, si Leonora ang iyong nais. Sapagkat mayroong binibining si Maria Blanca ng de los Cristales. Maaari mo bang ituro sa akin kung saan patungo sa Reino de los Cristales? Pumunta ka sa ikapitong bundok upang hanapin ang isang matandang ermitanyo. Ito, ibigay mo ito sa kanya at sabihin galing mo sa matandang sugatan upang ikay kanyang paglingkuran. Naglakbay si Don Juan patungo sa ikatlong bundok. Iyo, sino ka? Ano kailangan mo? May bibigay pa ako sa inyo. Nais ko lamang po malaman ang daan patungong Reino de los Cristales. Iho, pasensya na. Ngunit sa 500 kompanya nirahan dito ay hindi ko alam ang tawag sa reyno niyan. Ikay pumunta sa aking kapatid, baka ikay matulungan niya. Anong ginagawa mo ito? Ba't nandito ka? Malis ka! Ginoo. Nais ko lamang po malaman ang daan patungong Reino de los Cristales. Wala ko na makita ito. Dalhin mo ang prinsipe sa Reino de los Cristales. Nasusunod po. Ibinigay ng agila si Don Juan sa paligyan at Maraming salamat po. At sinong lapastangan ang kumuha ng aking kasuotan? Mahal na prinsesa, ako'y patawarin mo sapagkat ako'y nagkasala. Handa akong harapin ng parusa. Sa iyong pagpakumbaba, halos ikay lumuhan. Kaya ang galit ko'y nawala ng parang bula. Ngunit, Ginoo, sino ka at ano ang iyong pakay? Ako si Don Juan ng Berbanya. Ako'y naglakbay upang makita ka, mahal na Maria Blanca. Nakikita mo ba ang mga batong palamuti sa aking hubing? Iyan ang parusa ng prinsipe, duke at kondeng na nabigo sa pagsubok ng aking ama. Ngunit aking mahal, hindi ko hahayaang matulad ka sa kanila. Nagkita si Don Juan at Doña Maria Blanca. Aking mahal, imposible yata ang binigay na pagsubok sa akin ng iyong ama. Binigyan ako ng trigo. Kailangan ko itong tanim, patubuin at gawing tinapay ngayong gabi. Kayo magpahinga na, prinsipe kong minamahal. Ako na ang bahala sa utos ni ama. Nagtanim ang prinsesa at ito'y ginapitan niya ng kanyang mahika. Nadata ng hari ang mga tinapay na gawa sa trigo. Nakamamangha ang prinsipeng ito. Ikaw pa lang ang nakakagawa ng aking utos. Mahal na Haring Salermo, nagawa ko na po ang inyong utos. Maaari ko na po bang pakasalan ng inyong bunsong anak na mahal kong lubos? Hindi ako napayag na pakasalan ni Juan. Si Maria, ipapakasal ko to sa iba. Dahil dito, silang dalawa ay tumakas. Isinusumpa ko na makakalimutan ni Don Juan ang aking anak pag umuwi ito sa Berbanya. Ako'y pumunta muna ng Berbanya upang ipalam sa kanila na tayo magpapakasal. Sige, aking mahal na prinsipe. Nakita ni Don Juan si Leonora, kaya nakalimutan nito si Maria Blanca at nagpakasal ito kay Leonora. Araw na ng kasal ni Don Juan at Doña Leonora.
Ngunit dumating si Doña Maria Blanca bilang emperatris. Anong may paglilingkod namin sa inyo, marangal na emperatriz? Ako'y may nais ihandog na isang laro sa ikakasal. Pinapalo ng negrita ang negrito sa tuwing ito'y may nakakalimutan, ngunit sa bawat pagpalo ay si Don Juan ang nasasaktan. Oh, mahal ko, kay sakit isipin ako'y nalimot mo. Ang preskong ito ay babasagin na, upang ang berban niya ay gumuho na. Wag! Mahal kong Maria Blanca, ikay aking naalala na. Ama, si Prinsesa Maria Blanca ng Reino de los Cristales, ang tunay kong mahal at papakasalan. Nagpasya ang hari na si Don Juan ay ikakasal kay Doña Maria. Dali sa init. Pupunta ba tayo? Don Juan, kay gandang kabundungan. Sana tayo tumira dito. Don Juan, kay ganda nitong kabundukan. Sana dito tumira. Ba? Don Juan! Don Juan! Kaya nga Nalabigo sa pagsubok ng aking ama. Ngunit aking mahal. Oh, siya. Ano ngayon? Maraming ako nga magsalita. Ay, di na natin rin. maaari mo bang ituro sa akin ito ang daan ng tungo? Hey! Hey! Stop. Go! Anong may paglilingkod ko sa inyo, marangal na emperatriz? Montage! Oh, walang laman. Magmamontage ta.